Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako muli si Legendary Be Inspired na nagbabahagi ng mga kwento, aral at inspirasyon mula sa kasaysayan ng Islam at mula sa mga aral ng marangal na Quran at ng Propeta Muhammad. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Huwag kalimutang mag-follow, like at share upang mas marami pa ang matuto at ma-inspire sa mga tunay na kwento mula sa kasaysayan ng Islam. Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang isang tunay na pangyayari na naganap sa panahon ng Propeta Muhammad. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Ito ay ang kwento ni Adi bin Hatim at ang puting lubid at itim na lubid. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang simpleng pangyayari. Ito ay isang napakagandang halimbawa kung paano inuunawa ng mga sahaba ang mga talata ng Quran at kung paano sila tinuturuan ng Propeta Muhammad. Sumakanya nawa ang kapayapaan ng tamang kahulugan ng mga ito. Sa kwentong ito ay matututunan natin ang kahalagahan ng tamang pag-unawa sa Quran, ang kababaang loob ng mga sahaba, at ang awa at karunungan ng Propeta Muhammad. Sumakanya nawa ang kapayapaan sa pagtuturo sa kanyang mga kasama. Noong panahon ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang Quran ay unti-unting ipinapahayag ni Allah upang gabayan ang mga Muslim sa kanilang buhay. Ang bawat talata ay may malalim na kahulugan at nagbibigay ng malinaw na patnubay kung paano mamuhay bilang isang tunay na mananampalataya. Isa sa mga sahaba na nabanggit sa isang napakagandang kwento ay si Adi bin Hatim. Si Adi bin Hatim ay anak ng isang kilalang pinuno sa Arabia na si Hatim Altay na kilala sa kanyang kabutihang loob at pagiging mapagbigay. Noong una ay hindi pa Muslim si Adi bin Hatim, ngunit kalaunan ay tinanggap niya ang Islam at naging isa sa mga sahaba ng Propeta Muhammad. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Isang araw ay ipinahayag ni Allah ang isang talata mula sa marangal na Quran tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ito ay matatagpuan sa Surah Al-Baqarah, Chapter 2, verse 187. Ang bahagi ng talata ay nagsasabing, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Kumain kayo at uminom hanggang sa maging malinaw sa inyo ang puting sinulid mula sa itim na sinulid ng bukang liwayway. Eat and drink until the white thread of dawn becomes distinct to you from the black thread of night. Ang talatang ito ay nagbibigay ng patnubay kung kailan dapat tumigil ang isang Muslim sa pagkain at pag-inom sa panahon ng pag-aayuno. Ang ibig sabihin nito ay maaring kumain at uminom ang isang tao hanggang sa magsimula ang liwanag ng bukang liwayway. Ngunit si Adi bin Hatim ay literal na naunawaan ang talatang ito. Nais niyang masunod ng eksakto ang utos ni Allah, kaya gumawa siya ng isang kakaibang bagay. Kumuha siya ng dalawang lubid, isang puting lubid at isang itim na lubid. Inilagay niya ang dalawang lubid na ito sa ilalim ng kanyang unan. Tuwing gabi kapag siya ay kakain sa oras bago magsimula ang pag-aayuno, tinitingnan niya ang dalawang lubid. Pinagkukumpara niya ang puting lubid at ang itim na lubid upang makita kung kailan sila magiging malinaw na magkaiba. Akala niya na ito ang ibig sabihin ng talata sa Quran. Ginawa niya ito ng buong katapatan dahil nais niyang sundin ang utos ni Allah. Ngunit nahirapan siyang makita ang malinaw na pagkakaiba ng dalawang lubid sa kadiliman ng gabi. Kaya kinaumagahan ay pumunta siya sa Propeta Muhammad. Sumakanya nawa ang kapayapaan upang itanong kung tama ba ang kanyang ginagawa. Sinabi niya sa propeta ang kanyang ginawa. Ipinaliwanag niya na kumuha siya ng puting lubid at itim na lubid at inilagay niya ito sa ilalim ng kanyang unan upang malaman kung kailan dapat tumigil sa pagkain. Nang marinig ito ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan ay ngumiti siya. Hindi niya pinagalitan si Adi bin Hatim. Hindi rin niya siya pinahiya. Sa halip ay ipinaliwanag niya ang tunay na kahulugan ng talata. Sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, na ang tinutukoy sa talata ay hindi literal na lubid. Ang ibig sabihin ng puting sinulid ay ang liwanag ng bukang liwayway. At ang ibig sabihin ng itim na sinulid ay ang kadiliman ng gabi. Kapag nagsimula ng lumitaw ang liwanag ng umaga sa kalangitan at malinaw na itong naiiba mula sa kadiliman ng gabi, iyon na ang oras kung kailan dapat tumigil sa pagkain at magsimula ang pag-aayuno. May hadith na nagsasalaysay ng pangyayaring ito. Isinalaysay sa Sahih Bukhari. Si Adi bin Hatim ay nagsabi na nang marinig ng propeta, ang kanyang ginawa ay sinabi nito na ang tinutukoy sa talata ay ang kadiliman ng gabi at ang liwanag ng araw. Dito ay makikita natin ang kababaang loob ng mga sahaba. Hindi sila natatakot na magtanong kapag may hindi sila nauunawaan. At makikita rin natin ang kabutihan ng Propeta Muhammad
Sumakanya nawa ang kapayapaan bilang isang guro. Tinuruan niya ang kanyang mga kasamahan ng may kabaitan, karunungan at pasensya. Hindi niya sila pinahiya kapag nagkakamali sila. Sa halip ay ginamit niya ang pagkakataon upang turuan sila ng tamang pag-unawa. Ang kwentong ito ay may napakalalim na aral para sa ating lahat. Una, ipinapakita nito na ang Quran ay may mga talata na kailangang ipaliwanag upang maunawaan ng tama. Pangalawa, ipinapakita nito na ang paghahanap ng kaalaman ay mahalaga sa Islam. Pangatlo, ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagtatanong kapag may hindi tayo nauunawaan tungkol sa ating pananampalataya. Sinabi rin ni Allah sa marangal na Quran, Surah An-Nahl chapter 16 verse 43. Fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun. Magtanong kayo sa mga may kaalaman kung hindi ninyo alam. Ask the people of knowledge if you do not know. Ito ay isang napakahalagang prinsipyo sa Islam. Hindi masama ang hindi alam ang isang bagay. Ang mahalaga ay handa tayong magtanong at matuto. Motivational message by Be Inspired. Mga kapatid na Muslim at non-Muslim, ang kwento ni Adi bin Hatim ay isang paalala na ang Islam ay isang relihiyon ng kaalaman at pag-unawa. Ang mga unang Muslim ay nagsikap na sundin ang bawat utos ni Allah kahit minsan ay nahihirapan silang unawain ito. Ngunit dahil sa kanilang katapatan at kababaang loob, sila ay ginabayan ng Propeta Muhammad sumakanya, nawa ang kapayapaan upang maunawaan ang katotohanan. Sa ating panahon ngayon ay napakaraming impormasyon ang ating nakikita sa internet at sa social media. Ngunit hindi lahat ng impormasyon ay tama, kaya napakahalaga na hanapin natin ang tamang kaalaman mula sa Quran, sa mga tunay na hadith, at sa mga taong may tunay na kaalaman sa Islam. Kung nais nating mapalapit kay Allah at mamuhay ng tama, kailangan nating patuloy na maghanap ng kaalaman at unawain ang ating pananampalataya. Mga kapatid, ang kwento ni Adi bin Hatim at ang puting lubid at itim na lubid ay isang napakagandang paalala na ang Quran ay isang gabay na dapat nating pag-aralan at unawain ng tama. Ito rin ay nagpapaalala sa atin ng kabutihan, karunungan at kabaitan ng propeta. Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan bilang guro ng sangkatauhan. Nawa ay maging inspirasyon sa atin ang kwentong ito upang mas pag-aralan pa natin ang Quran at ang mga aral ng Islam. Ako muli si Legendary Be Inspired na nagbabahagi ng mga kwento at aral mula sa kasaysayan ng Islam. Huwag kalimutang mag-follow, like at share upang mas marami pa ang matuto sa mga aral na tulad nito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.